I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Balahan may gumawa ng Diyos sa mga Pilipino. Diyos ka ni Abraham, masama ko, Diyos ka ni Bugi, diin ka Diyos sa mga patay, Diyos ka sa mga buhay. O ang among kinabuhi, ang mga halad, ito niyo ng buwing halad, ang takas, silpo, pauto, Lord, among mga pagpatugbaw sa mga tingog,
salamat ang kininadangat kaya sa imong trono sa imong grasya ug nahimo kining alingon pahungod sa imong atubangan Dios. Ang among kinabuhi mahimo nga buhing halad makapalipay diha sa imong buhing tuhanan ngalan God. Lord, samtang kami magpamalandong sa imong pulong, you open our eyes and ears to God. Sa may mga hindrances, I cancel, I broken down in the mighty name of Jesus. May our hearts is open, our excitement of God mag-arise sa among kasing-kasing of God. Lord, bisan pa dili lang kanako, wala sa mensahe ng tanan na mga magwawali ng tama sa pagtagon Ginoo ang imong mensahe madangat ug mahimong klaro ngadto sa imong katawan. Bisan pa sa kauban ni Mirasol, ug God dito sumawis sa PGC. Lord, we continually bless them, financially, physically, spiritually, as you bless us, God. Salamat, ikaw ang Diyos na may mayan, samtang kami magpapamalan. Lord, this four corners of this area of God, I apply the blood of Jesus that redeems us from the curse of the law. We experience and we will experience victory, O God, in our binagis mong pulong, O God. Dalagon ka ba, Father? Use me mightily, O God, in Jesus' name. Amen. Once again, mayong buntag sa itong tanan. Last Sunday, we discussed about relying or being dependent on God's Word and His instruction. So, ningtaknas, kamuntagon, hisbutan na to, nga ang instruction o ang word sa Ginoo, mahimo siyang klaro kung ang Espiritu sa Ginoo may nagakontrolar sa ato nga kinabuhi. If you have Bible with you, present it, or open it with me from the book of 2 Timothy chapter 1, verse 6 to verse 10. 2 Timothy chapter 1, verse 6 to down to verse 10. Ako masabi din sa Good News na translation, ingon ang pulong sa Ginoo, for this reason I remind you to fan into flames that the God and the gift of God which is in you through the laying of my hand. For God gives us the spirit not of fear, but of power and love and self-control. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. Verse 9. He who saved and called us to be a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Verse 10. And which now has been manifested through the appearance of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Ang Diyos na kapanalangin na siyang punong sa pagtingin at ng binabasa. Ang key verse nga itong lantaon din ang lapita, verse 1, verse 7. For God gives us the spirit not of fear. Sa lain nga translation is, God did not gives us the spirit of timidity. Pagkamaulawon, pagkamahadlukon, pagkatalawan. But, kung imo makit-an na ihatag si Lord sa imo, base ni nga particular nga verse is na itulo. Una, power. Ikaduha, paghigugma. Ikatulo, pagpugong sa kaugalingon. Mao ni atong pamalandungan sa kanunay ni Timothy, pinaagi sa sulat ni Pablo sa mga alagad sa Ginoo, especially ngadto kang Timothy.
nahimong alagad si Timothy because of his grandma o iyang mother. By the way, si young Timothy, labi na itong mga dogmatic o mga mga bright na mga tao, maunay si Apostol Paul nag-remind ni Timothy nga dili nimo tugutan nga i-look down ka. Ano man, mas may background na ini si Timothy, ang iyang mama is Israelite or Jewish. But his father is a Grego. Meaning, kuan siya kanang dili pure kundi naa sa gitawag nga half nga blood. Unya kung imong tanawon kung sa kultura sa mga Hudyo, ang ilang mga mag-alagad is kadto jung solid 100% ka Hudyo. Mao na kung imong makit-an naa jung mga tiguang mga karaan ng mga tao, realidad bisan sa atong panahon, kung bata may mag-lead, di yung bata doon, kanang batanon ba? Or manghod niya gidad, daghan nga mga tiguang na, pero dili kabalo musubitan sa gibutang sa Ginoo. Kaya paminaw nila, tiguang naman ko nimo, anong imo makong tuluan. Dugay naman kong nangalagad sa Ginoo, experiensyado naman ko nimo, batanpon pa ka, na ikaw mag-lead sa ako. Kung ako ko yung anak, dugay naman na ikaw, pero huwag ako kay buot. Dugay na ka nangalagad sa Ginoo, pero nga nung wak ka nahimong na leader? Nga nung wak ka nahimong nga ipang na-promote nga mag-lead sa katauhan sa Ginoo, madugay na maghatag. Naibatanon nga grace up sa Ginoo, di nimo dawaton. Mao ni ko nato magit-an sa kinabuhi ni young Timothy, i-remind ni Apostle Paul on how God molds the lives of this young generation or young minister. Para na ay tulo ka importanteng kamotoran nga itong isgutan when we accepted and when we committed our life to the Lord. Based on verse 7, niini na ay tulo ka importante nga truth nga dapat natong makita. Number 1, asaman? Ang Espiritu sa Ginoo naghatag na tuog. Asaman? Naghatag na tugahon. Ikaduha, di man lagi na number. Kanang number. Okay, number 2 nga atong lantaw is dili lang kay power o gahom, kundi ikaduha makita na to nga naa siya gitawag nga paghigugma. Brings us love, to love others. Ikatulong nga itong makitaan is, ingon mga alagad sa Ginoo, na ay atong nadawat nga kini gasa o gihatag sa Ginoo, mawa na ito hagoy is kini gitawag nga self-control. Unang-una, ang self na ito atong i-control. Hindi kaya atong i-control mo bang tao, nakita rin ka control sa ban. Okay. Brings us self-control. It brings us love, and it brings us power. Ang tema nga itong isgotan is all about God-given Spirit. God-given Spirit that brings us, number 1, power. Brings us love, and brings us self-control. Dini atong lantaon unsa ka importante ang pundasyon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. O dili ni one night or kadang just a click mahimo ning mabatulan o ma-exercise o mahimo na tong nagkinabuhi. Kay nga naman based on the testimony, based on the description
an statement of Apostle Paul to Timothy is, asa siya nag-start? Asa nag-start? Ang Bible nagsulti nga, before the ages come, itawag na tas Ginoo. Pero, magsupod physically sa diyang na tao na ta. Okay. Balikan na to ang verse 1. Verse 5. Baliw ko, verse 5. Tanawa sinong Bible. Ang verse 5, klaro, nga si Timothy nag-start sa iyang faith tungod sa iyang lula o sa iyang mama. Kigwita ng mga mama diya. Kuwita ng mama. Ma, kanalhin mo ng mama. Magsugod nimo ang maayong henerasyon pinagi sa pagtulog nimo sa pulong sa Ginoo. Mama man o may papa. Atong hinumduman sa kunang ngayon ko ganina, ang papa ni Timothy is a Griego. So dili siya accepted sa ilang community o komunidad nga ang magtudlok sa ila is dili kaparihan nila o dili nila kadugo o dili kaparihan nila pagtuo. Hinday ta, ay pastor, pwede rin day magminyo o dili riswanon. Kay ang papalagi ni Timothy dili man to Hudiyo. Unya si Timothy nahimo man naging alagad sa Ginoo. So pwede ra jud ay. Atagi kong biblical verse nga nagkanayon, nagtugot ang Ginoo nga pwede. Naingon sa Bible, ingon si Jesus, ipangutan na siya sa mga Pariseo. Si Moses lagi, Lord, magtutudlo, Rabbi, nagtugot pa lagi sa panagbulag. Mag-isutan ito ang panagbulag kay tabahin mo na sa balawad. O niya, ingon si Jesus, gitugutan mo ni Moses sa panagbulag. Anong gitugutan mo? Ang gitugutan sa Ginoo katulang mga gahig. Kita na yung tapan, gahig ulo. Pero ang mga homo kung ulo, ang obedience, wala nang gitugutan sa Ginoo. Ang mga gahig nag-ulo. Kaya nga naman, ingnon ayaw lagi, maray buhaton. Ang tinod nga nagtugo nila, ang Ginoo kung dili, iyang kaugalingon, pinagi sa iyang pagribatal o pagrebilde sa plano kabubuton sa Ginoo. Okay? So dili makita na to, balik ko na to, verse 5. I am reminded of your sincere faith. Ako nagpahinumdum sa imo sa imong matinud-anon nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Na ang statement ni Paul, a faith that dwells first in your asa nag-start? Tanaw sinong Bible o dere which first lived in your grandmother. Manangingnon ta ka kung ang imong lola, imong lolo lola nangalagad sa Ginoo, pabor jud unta nimo. Pero kung ang imong ginikanan wa kaning kaila Ginoo, samot ang imong lolo ug lola wa kaila sa Ginoo, grasya lang jud sa Ginoo nga nakaambo ug nakadawat ka sa kaluwasan ug sa grasya sa Ginoo. Kay nining panahon na usa sa inungdan nga si Timothy na himong nagmatinud-anon, sincero ang iyang pag-alagad sa Ginoo tungod kay natudluan siya sa iyang lula. Si mama raman diri ang lula pa. Wa pa man kay murag naman young generation ang mostly na sa ato. Pero moabot ang panahon nga dapat kanang imong faith mao na legacy nga imong ibilin. Mariel, imong ibilin ang legacy sa pagtuo ngadto sa imong mga anak
aron makaabot na sa iyang imong mga apo ug sa mga kapo-apuhan. Kay mao ni usa sa pinaka-basic na sa atong Kristiyanon kinabuhi nga mahimong mabili na to ang pinaka-the best aside sa material things. Ang pinaka-dako, the best na pwede nito mabilin sa atong mga sunod generation is ang atong legacy sa pagtuo. Kay mauni ang isubi ng Apostol Paul, a faith that dwelt first in your grandmother, Luis. Si Luis. Luis sa Bible, babae man. Luis sa ato karon lalaki man. Ano natin may? Lalaki si Luis. Pero sa Bible, in Luis, babae. Kasagaran ko ng ngalan nga Julie, babae. Pero laki gano'n ko. Sige lang, ako nang gawa ko na-enjoy usay kanang mabaliktad. Okay, baliktad. Okay, nag-start sa iyang lula. Nag-start sa iyang lula, ipasa na to sa iyang anak na sige sa ngalan. Kinsay ngalan sa anak ni Luis? Luis sa mana, Luis sa si Inday Eunice. Si Eunice ang mama ni Timothy. Okay, klaro? Dakong impartition si Lula o si mama. That is why si Timothy na himong young minister lagad sa Ginoo batan-on pa. Kaya nga naman sa bata pa siya natulog. Tama din ang ingon ni Solomon, train that child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Meaning to say, na samtang bata pa, tuluan. Kasi diyan magkadako siya, makit-an niya unsa ka importante ang iyang pagkadugtungan, pagpakrelasyon sa Ginoo. Ang Bible na kanil, dili dun siya matalikod ng mga. Tanaw ng mga prinsipyo kita subat, unsay akong namatan, subay. Oh. Kanindot na ang prinsipyo kung ibutang mo sa sakto nga pundasyon. Unsay akong namatan pinagi sa pulong sa Ginoo sa pagtuo sa Ginoo, bahalag mamatay ko, magpabilin ko sa pulong sa Ginoo. Kanindot na. Di kay unsay akong namatan nga reliyon dito rin ko mamatay. Ay. Mas nindot nga mahimong kana nga principle, unsay akong namatan pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa kamatuoran diha sa pulong sa Ginoo, hangtod nga mamatay ko, muwalagad ug magpabilin ko sa. Kaya nga naman ingon ang Bible sa John, if you remain in me and my words remain in you, sa ingon John chapter 15 isa, I remain in you and you can ask anything and I will. Kanindot ba na nga promise? Ug nindot ang prinsipyo nga may sundon. But ini naay atong makit-an nga gipahinumdom ni Apostol Paul ngadto ni Timothy. Nga ang imong pagsugod sa imong pagtuo sa Ginoo, kini giiskutan ni nakit-an ako ang imong pagtuo na sincero. Dili faith, dili double-sided. Gisulti ni Apostol Paul nga ang imong pagtuo nga nadawat imong pinagi sa imong lula o sa imong mama, pagtuo nga sincero, pagtuo nga tinuod. Dili nang fake, dili nang sabay sa tama. Wait yung tapan, fake man imong pagtuo o kanang tutuo lang ka. Oh. Basi kanang tutuo na balihon. Kung sa'y balian ang tutuo. Mahimpo kang utuo anak, kung ang imong pagtuo wala makabase sa pulong sa Ginoo, utuo na. Ano job? Butang tatong job sa no? Utuo ah. Sincero ang ipakita ni Timothy at the very start. Pero kini iya nakuha na influensya sa iyang mama o sa iyang lula. Kumusta mag imong mama? Gi-influensyahan ba ka sa pulong sa Ginoo?
Kumusta mag imong lulo ug lula? Nag-influensya ba sa imo sa pulong sa Ginoo? Kung wala, salamat sa Ginoo nga nagsugod sa imo. Pero kung nagsugod imong lula, imong mama o imong ginikanan, imong lulo ug lula nagsugod, pasalamat ka sa Ginoo. Kay nagabaton ka na tungod kay naay nagsugod. Kung wala may nagsugod sa imo, bag naa ka karon, salamat sa Ginoo nga diha nimo nagsugod. Amen ba, Igsoon? Nagsugod na saman sa imo o sa ila? Mani nini, makita na to. Atong gilantaw, nganong si yang Timothy nakaabot sa punto siyang pagpangalagad sa Ginoo nga nagpagamit siya tungod kay nakabaton siya na influensyahan sa siyang mama, sa siyang lula. O din isa po Paul naghatag og pagpahinomdom sa iya sa dihang nadawat niya ang pagtuo nga iyang gikinabuhi. Ingon pa siya po Paul nining dapita sa verse 1, verse 6. Verse 6 ang sige nga, for this reason I remind you. Busa niining nga rason ako mo painumdum nimo. Wait ang tapat, ipainumduman ka sa Ginoo. Naay mga pagpainumdum sa Ginoo nga dapat nimong mabati, madungog ug ma-experience yan. Ingon siya po Paul, I remind you to fan into flames. A flame that give the gift of God. Nagigamit niya to fan into flame. Kung sa may pasabot anak. Kung sa binisaya ani. Kinsa may nabisaya ka? Basa sa Bisaya. Okay, paano mo pagbasa Bisaya? Tungod niini, ginapahinumduman ko ikaw mapasiga kung mo ang iyas sa Diyos nga nakakalimo, ginaagi sa pagpandong sa akong mga kamay. Okay, pasigaon nimo. Ang gigamit din fan into flame. Kakita bitaw mo kanang bitaw nga nagbarbecue. Ha? Butang ng uling. Pag butang ng uling, para mahimo siyang matakdan ang mga bagong gibutang ng mga uling, either bagol or kahoy. Pag butang na, kung ibutang na nimo, madugay, mapawag na. But na ay strategy ang nagibuhat is paypayan nila. Pag paypay, mahimo nga, mudako ang kalayo ang baga or magdako ang baga. Aron mo init siya o magamit na siya. Ang uban kapuya naman ba pupaypay. Na may gamay bitaw ng electric pan. Gamay ng electric pan. Mao na dusil-dusil awa na pupaypay. Mao na kung ino tanang gisulti sa punong sa Ginoo. Fan into sa flame, the gift of God. Gusto may pasabot na yan Gusto may pasabot. Nga naatay na matunan nga regalo nga gikan sa Ginoo, pero unsay dapat natong buhaton? Ang gigamit na rin fan into flames. Meaning, dili lang kay nakadawata o dili ato ng trabahoon o ato ng ibibigay. O ato nang like for example, nagiingon si Jesus. Katong lambingasan o way ulos nga sulugoon or kanang foolish nga servant. Kung sumiyong gibuhat sa diyan nakadawat siya usa ka talent, usa ka impa regalo. Usa yung gibuhat? Gilubog niya. Sinta. Unya sa dihang nga gisingil na siya, account na, sabi kayo, nahadlok magkukunin mo. Ang introduction, nahadlok magkukunin mo.
Pero sukuhay sa sunod nga statement. Nahadlok magud ko nimo. Maong akong gilubong. Sukuhay. Pero contradiction. Kabalo man siya nga strict. Ato nga isa. Nahadlok magud ko nimo maning akong gilubong. Kay nasayod ko nga stricto ka. Kabalo man siya nga stricto pero wa niya buhat ang iyang responsibilidad. Dagang mga tao, bisan karon kahibalo na. Pero di mo buhat. Kaya nga naman, may nahadlok ko kang ilang kus Ginoo, pero di gani kabot sa simbahan. Isa nga nakahibalo ko nga stricto ka. O manguha ka, di na awatan na ng Ginoo. Ura, manguha ka sa dili imo. Nilaliman ka na. Kung tinuod pa siya na nahadlok, kapalo nga na siya, kay stricto ang iyang amo, kung sabi yung baton, walay ginuha. Pero katong tulo duha ka buok nga gihatag talent, kung silang ibuhat, igamit nila. Meaning to say, very important for us to understand what God has been given to us. We need to use. We need to utilize. Gamito na to ang kahigayunan. Kay para mahimo siyang yung pa magkalayo. Mahimong madasig o mahimo kang manakot. Sa imong commitment din sa Ginoo. Man ay nga Bible, a flame into is a fan into flame. Meaning, masaon? Gamiton, dasigon, i-develop na to ang unsa may atong nadawat nga gikan sa Dios. Ano man, nga kinahanglan natong i-develop. Parang pamunta na, practical kung literal. Sa panahon nga nakaila ka sa Ginoo o gidawat nimo si Jesus ingon nga Ginoo kun luwas imong kinabuhi. Gikan sa pag-ila nimo permero hangtod karon unsa may kalaynan? Nana bay dakong difference o bisem ra gyapon. Napay kausaban. Napay something nga develop sa imong Kristiyano nga kinabuhi. Kay mo niya ang giiskuta di kapita na i-give nga gihatag sa Ginoo aron mahimong mulambo. Importante ni siya. Maun siya kung nadawat, kung nagay talent, dapat imong i-practice, imong gamiton. Alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kay nga naman, ano ni dinhi na to makit-an. Dinhi na to makit-an ang reason nga nung gihatagan ta. Ingon siya Apostol Paul, I remind you. Nga naman, tungod kay naay dakop nga imong nadawat, ingon nga anak sa Ginoo, ingon nga Kristiyanon, sa dihang nakirelasyon ka sa Ginoo. Unsa to, number 1, nakadawat ka og power kahog. Kasi pasabot aning power. Mahimo kang Power Ranger o Power Pops, ano sa? Power Pop Girls. Mo ba na pasabot basig delikado ni kung kini power. May delikado ni ang kita. Kaya makatapad ka delikado na ang kili power. Pero din ni unsa ni nga power kay gihatag ingon ang Bible sa John, those who receive accepted him, he gave the right, he gave the power to become a child of God. Naay dako nga kagahom nga imong nadawat ingon nga anak sa Ginoo. Unang unsa ni nga klase nga gahom? Mao ni magit anato nga naay gihatag nga espiritu sa Dios sa imo aron ma-empower ka to do what is musagit plano sa Ginoo sa imo. O kung atong balikan ang atong 10 verse
Sa Christ Divine Revelation Mission Movement. Chapter 1 sa book of Ephesians, chapter 1, verse 19, 17, 18, 19. Pagkabot sa 20, na ay great power nga gihatag sa Ginoo sa mga aming tuo. O sa duha ka klase, the resurrection power and dominion authority nga gihatag sa mga anak sa Ginoo. Ang Bible na kalayon, kanto nga gahom mo gamit sa pagbanhaw ni Jesus gikan sa kamatayon, the resurrection power. Una naging dito, naapay otoridad nga nakasit dito sa heavenly realm. Nasabda na to. Ikaw kung anak ka sa Ginoo, dili ka basta-basta. Dili ka ultimo, dili ka ulipon, o dili ka kasarangan nga tao tungod kay nahimo kang anak sa Ginoo, nahimo kang alagad sa Ginoo. You are the sons, daughters, and servant of the living God who is the creator of the universe. Ngayon lang tawag mo kaugalingon, ngani ramang ko, pangit ko, wa ko'y kwenta, mag-self-pity, may pasiya kay gwapo, ako gwapo kun lang. May pasiya kay kanang Coca-Cola body, pero ako ani Coca-Cola body, pero kan. Kita mo Coca-Cola body nga katong botelya? Slim kay hawak. Pero ako Coca-Cola body nga kan, straight lang. At least Coca-Cola. Ano ba? So kung imong tanan na ay gihatag sa Ginoo nga power. Dili tong power nga kaya maingon na yun nga akong kontrolon ang adlaw. Ang lahi na nga power. O rugby ako ana solvent power na. Kasi naka-try ba ng solvent power, ha? Kami sa una naka-try ng gasoline power. Gasoline power na inighimgok, namin ang feeling ba, murag mulupad. Ang straight ka dalan, magbaw-baw ba, nagdagan mo, murag, nag-slow motion. Brak, pinto ka power. Pero binuang to ka power. Power na to. Pero ito nga ha? Verse 7. Verse 7, ito masahan, verse 7. For the Spirit God gives us, does not makes us timid. Or in other words, He did not give us the spirit of fear. Pagkatalawan. Wait tayo tapad, talawan ka? Naingit-ngit, talawan? Uy, basta nang kinanglan ka, tinuod ng Ginoo, kaya ang imong Ginoo, ang imong gidawat, kasi di tinuod. Talawan, hadlok. Mag-share sa pulong sa Ginoo, hadlok. Ay, kinanglan sa mga pabalikod pagdawat sa Ginoo. Tignan mo ng Bible, ginatagan tag-espiritu sa gahom. Dili espiritu sa pagkatalawan. Yung ba, pagkatanungan. Kabalo ba mo ko ni sabi ni siya sa Mateo sa Pinadayag 21:8, usa sa requirements nga iisog ba sa impierno? 21:8 sa ganyan. Apan alang sa mga masaman. Sa Bisaya dito alang sa mga talawan. Ang gigamit dito sa English is coward. Hadlukan, talawan. Pero dili na nga espiritu ang gihatag sa Ginoo sa imo. Base sa pulong sa Ginoo sa gingon. But He gives us asa? O sige hatag. Ang mga anak sa Dios sa Ginoo adunay gahom. Nganong kinahanglan tagahom? O sa laing o sa synonym sa word nga power is ano man? Energy.
Sa atong pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan na tag energy? Yes, of course. Ang atong physical nga body na kinahanglan energy aron makabuhat na kada daw? Yes, of course. Lain nga translation or synonym sa kanang word nga power is strength. Kusog. Mga daghang mga tao nga way kusog nga gikan sa Ginoo mga lagad mo karet ra kawala kay nga naman wala na depende sa strength sa Ginoo. Nataganta sa karaan, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Ang kalipay sa Dios makahatag na tog kusog. Nasabtan na to? Nagihatag ang tagkusog gahom sa Ginoo aron makapadayon o makalahutay ta sa pangalagad. It energizes us to serve the Lord. Kita mo kanang bitang mga tao nga why energy? Ngayon po, energy ka? Na-energy ka? Kanang matong eskwelahan, kanang way ka, way dasig, luya. Pag matong eskwelahan, kung sa may iyang picture, picture mo smile, kaya nga naman, basig naglabad ang ulo, may tumipon, pag why? Pero makita niyo ka na kanang tao bitaw nga energetic. Bisag na ay dagang problema, grabe, lasti kayo. Ing ana o ka-importante ang energy, ang strength nga atong dapat magamit. Pero balik ko na to sa Bible, kinsa naghatag og strength, kinsa naghatag na tong power, nga makalahutay ta, ma-energize ta sa tong pagpamalagad. Di nga, sa Ginoo, pinagisyan ko. Sige nga, wala ka ni hatagi og espiritu sa pagka Hinoon, ihatagan na niya og espiritu sa gahom. Sa creation pa lang. Kung sa may gihatag sa Ginoo. Iyon si Lord, let us make man in our own image. And, so fine. Let them rule. Gihatagan ang tao og dominion, authority, na siya power to manage. Nasabda na to? Naatay power. Natay strength, natay kusog ng mga lagad sa Ginoo. Mao ni gipahinumdom niya kusog Paul ngadto ni yang Timothy. Ako gipahinumdom sa imo sa diyang ipandungan ka nako sa akong mga kamot, nakadawat ka og gitawag nga espirituhanon nga gasa og gamitan na, i-flame na, dasigay imong kaugalingon gamitan na. Tungod kay kini nagsugod na influensya ka sa imong lula o sa imong mama. Ang ilang sincero nga pagtuo mao'y naka-influensya sa imo. Busa ingon ang Bible nga gipahinumduman ta ka nga gamitan na. Tungod kay gihatagan ka na beruan og espiritu sa gahom. Gihatagan kag espiritu sa kusog. Gihatagan kag espiritu sa isog dili katalawan. Katong ni Bishop, habang tumatagal, habang nasasaktan lalong, di kay habang tumatagal lalong sumasarap, ay delikado na. Masama na, habang tumatagal lalong sumasarap. Ang Kristiyano na habang tumatagal, lalong tumitibay, lalong tumatapang, dili kay lalong tumatalaw. Watahatag yung espiritu sa pagkatalawan. Kumusta na yung tapos? Kumusta ba? Kumusta na ang power kag gihatag sa ginasimo? You already fan the flame of faith, gasimo. What may si Apostle Paul, Pastor, iya mag-encourage si Timothy.
Ang ako pastor kay wa may ning dasig. Wa may nangumusta, wa may nagpaluap nako. Kung may nagpaluap sa imo, luoy. Luoy kayo. That is why yun ang pulong sa Ginoo. Gi-encourage ni Paul si Timothy. Nga dasigan yung kaugalingon, imo ang magmainiton ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung wa may nagpahinumdom nimo, karon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom sa imo, nga dasigan yung kaugalingon. Pag tinanong sa pagpangalagad, ayaw pag tinalawan. Malabad ko sa Ginoo, basin og mapobre ko, malagad ko sa Ginoo. Tanong sa mga dato. Number 1, nakadawat ka og gahom. Kusog, palig-on, aron ka mga lagan. Pero unsaon nga mailhan, nga lig-on ka. Dili mailhan nga lig-on kung walay mga dato sa ka pare o sa to ka magawaling ano siya. Nangayon ko sa Ginoo kusog. Kaya dato kung dagang problema. Ito. Isa. Ibig kay nangayon ko kusog sa Ginoo, gihatagan na kung dagang problema. Nangayon kung kaalam, gihatagan na kung dagang nga mga sulbaronon. Mano. Kung mangayon ka kusog, dili makabalik-on kung dili ka. Reason kung may mangayon ka kusog, kung naway mga pagsulay, mga problema, aron malig-on ka, dili na pwede. Kung mangayon ka, Lord, mangayon ko kwarta, ay. Dili kwarta ang ihatag sa Ginoo sa imo. Kung mangayon ka kwarta, dili kwarta ihatag sa Ginoo sa imo. Ayaw pa kayo, Lord, tagay ko kwarta. Ayaw pa kayo kwarta sa Ginoo. Kaya ang Ginoo di matang kwarta nyo. Ingon ang Bible, God gives us the ability to produce. Ang iyong Panginoon Lord, ang abilidad kaya imong gi-design alam na kung aron makabaton ko aning akong ibanagay. Giyahi o tabangi ko sa abilidad na imong gi-design sa ako aron maangko din ako. Dili kay Lord, tagay ko. Dito matang yung kwarta nimo. Kaya di man magic si Lord. Ang iyang gihatag is, alam mo kay balo, pag-iya, abilidad, mahimo nimo mag-produce. Talent, ability ang gihatag sa Ginoo. Okay? Kaya sabi, sa liga na ito, Ginoo hatag yung kwarta. Dili yung hatag yung kwarta. Mahatag ang Ginoo og kaalam mo kay balo, og abilidad nga aron angkon o mabatunan nimo. Manayon si Lord. Ayaw inumdumin ninyo nga ayaw ninyo kalimting sa panahon nga makabato na mo ani o mga dato na mo, mato yang giingon nga inumdumin nga gihatagan mo na kog abilidad aron makabaton, makaangkon mo nining mga butangan. So meaning, kinsa nagatag abilidad si Lord. Manang kung naa na kay daghang kwarta, daghan na kag tuberdad, daghan na kag kalambusan, ayaw jud na angkon na kay imo. Dili kami ng ay, nanikamot ko. Ako na good ni. Impas ka na. Kung naanay daghan ng mga pabor, panalangin nga imong nabutunan, just recognize God. Na kung wala ang favor, panalangin sa Ginoo, abilidad kayong gihatag sa ako, dili niya ako mabatunan. Tanan, mahimong balik sa Ginoo. Kaya nga naman, siya ang naghatag ni anak. Okay, klaro? Gihatagan ka sa Ginoo og gahom. Ikaduha. Unsumay gihatag sa Ginoo. Wala lang ka gihatagan sa Ginoo og espiritu sa gahom, kundi gihatagan pud kaniya og espiritu sa pagka mahigugma. Dili tong atong isgutan sa chapter 1 chapter 1 Timothy ang Bible na kanila do not love money. Ayaw igugmam sa lapit tungod kay ang salapit may sa ugat sa tanang kadautan. Dili ang money is evil.
o dili ang paghigugma sa salapi. So meaning, kung ang imong paghigugma mali, mo resulta din og mali. Pero yun ang Bible, pinakadako o importante, tanan importante man, greatest command, pagyatag sa Ginoo. When the Pharisees and Sadducees asked him, Rabbi, what is the greatest and important command? Sige, dito pa ni Jesus. Matthew chapter 22. Yun siya. Ang pinakadako ug importante nga sugo mao ni. Number 1. Higugmaa. Ikaduha. Higugmaa. Paghigugma. Pero dapat klaro ang direksyon kinsa ang higugma. Kaya sige, higugma, paghigugma. Pero ang iyong paghigugma sa imong trabaho kaysa pagpangalagad sa Ginoo. Paghigugma nimo sa imong bahati o imong anak kaysa imong relasyon sa Ginoo. Marang ang description nga gihatag sa Ginoo, love the Lord your God. Kaya pwede man siya Lord siya kinaman pero di ka mahigugma. Huwag ka na higugma. Importante nga kailangan ka nga siya Lord o dapat nimong higugma. Nganong isuhutang ay gugmaw na to tungod kay manigingon sa Bible, gihatagan ta niini nga kahigayunan nga makahibaluta mahigugma. Pero dili tong gugma nga wrong sin. Kaya may pagigugma nga wrong. Oh. Sa Mexico, nayo sa kamiyor, nagpakasal sa buaya. Kaya nahigugma siya sa buaya. Kaya malagay kayo, mga naturalist yung lagi sila. Naliman ka na? Sakto, kung atong tanawin sa atong na kultura o paglantaw, based on biblical truth. Tama ba na pangutok na? Magpakasal ka sa, ano ba, nagpakasal og manikin. Nagpakasal og kanding. Grabe! Ginikorasyonan pa. Kamutan, tama ba siya? Based on biblical truth and based on biblical concept, ang paghigugma, duha lang dun ang direksyon. Duha lang. Ang direksyon sa imong paghigugma sa Dios o paghigugma sa nag-ilang lang. Paghigugma dito na kayo dire. Pero ang direction sa imong paghigugma is duha. Ang Dios una ug ang isig katao o imong ginikanan. Kana gihatag na sa Ginoo sa imo. Aron imong gamiton ang paghigugma. Diba? Sa ingon, sa verse 7, wala ta gihatagan sa Ginoo sa espiritu sa pagkatalaw kundi espiritu sa gahom o paghigugma. Waitan ta paghigugma ni Luhan. Ayun na nahigugma kung imo tungod kay gwapa ka ay dili na. Dahil man nga klase nga paghigugma. We are talking about the agape ulag. Agape lang. Meaning, gugma ang nagikan sa Diyos alang na to. Kumusta man? That is why Jesus Christ asked Peter, Peter, do you really love me more than this? Tubang ni Peter, yes Lord, you know that I love you. Pero kayo man tanawon, ang tubag ni Peter, yes, I obey you. Ang ipangutanan ni Jesus, do you agape me? Ang tubag ni Peter, yes, I obey you. Sabot na, ingon si Lord, gigugma ba ko nimo ingon nga imong Ginoo, imong Dios. Ingon siya. Yes Lord, gigugma ta ka ingon akong migo. Migo ra di ay. Manahinot ka basig wrong ang imong pagigugma. Basig wrong. Tarong nga ang imong klase nga pagigugma. Kung mahitungod sa Ginoo, tinuod ba mahigugma ka sa Ginoo? Wait ang tapat, sinusunod. Nahigugma mo sa Ginoo? Kung sa ilanan nga nahigugma ka sa Ginoo? Ha? Wait ang itong mag-asawa. Kung sa ilanan nga nahigugma ka na
nahigog na kunin mo tungod kay pakas lang kita. Yes, Ginoo. Kung sa ilanan nga nahigog na kas Ginoo. Ha? Sa ilanan. Ayon si Jesus. Sa iyo na dyan kayo. John 14:15. Sige yun. If you love me, sisunod. The expression of our love towards God is obedience. Wait ang tapat. Obedience ba ka? Ha? Wait ang tapat. Obedience ba ka? Kuwita! Obedience ba ka? If you love God, you will obey His command. Sa esas na kong sugo, love God. Kung sa ilanan nga naigugma kaniya, utuman kasi yan, sugo. Pamunta na, asa na sugo? Nagamang sugo. Sa Bible, daghang kayong sugo, pero asa na sugo? Oh, specific na sugo, kung sa man. Kung sa mga sugo, ingon si Jesus sa Mateo, before siya nang-ascend sa langit, Mateo 28. Therefore, disciple, o niya, ingon si Jesus sa verse 20, verse 20, isa, teach them to obey what I have commanded you. Uy! Naay na ko! Responsibility. If you say, Lord, I love you, naanay action. Ang gandang giskutan dito nga, I love you, Lord, with action. Capital word, action. Dili lang ang light camera, action. Kunili, action speaks louder than words. Okay? Klaro? Giyatagan tas Ginoo Espiritu sa pagka lamhanan makagagahom kay anak ng tas Ginoo. Ikaduha, Espiritu sa pagka mahigugmaon sa Dios, dili mahigugmaon sa salapi, mahigugmaon sa imong asawa, bana, labaw sa Ginoo. So, musilanan nga labaw ang Ginoo, labaw ang imong asawa, ang bana sa Ginoo. Banang imong asawa, di ta malimba, ani pud musimba. Masabaw ang asawa kay sa Ginoo, no? Anak laruha, kung mga asawa mo, mamana mo, kanang nahigugma sa Ginoo. Kaya kung wala may gugmas Ginoo na, delikado. Masipiyat kung ilan na Ginoo, about kung wala ko ilang Ginoo. Sipiyat ng kabaw, patkabaw. Sipiyat ko rin. Muna, balikon na to. Balikon. Number 1, kinatagantag, Espiritu sa Ginoo sa gahom. Gahom nga, naalam ni, nagtuyok-tuyok, naglibot sa mga anak sa Ginoo. Ikaduha, yatagantag kay gayunan sa pagkabaton sa pagkamay gugma tungod kay ang Dios gugma. Kaya nga ang Bible, kung wala ka may gugma, wala ka makaila sa Dios. Kaya ang Dios, asa man nabita sa Bible? Kaya ang Dios gugma. Mga memory verse, mga bata, tuluan na sa mga memory verse. 1 John 4:8, God is love. Hinahanganta nga, mahigugma tungod kay kita may unang gihigugma sa Ginoo. Okay, klaro? Kapag ikatulong ta kay wala na kinawas ilusog na. Lugto na. Lugto na mo kay sugod na lugto, palis lang naman. Okay, number 3. Kailangan natin tinanawin ng Ismailas ayan. Okay, number 3 is He gives us the spirit of self-control. Kinsay dapat i-control? Ang self. Kita may makontrol sa atong emotion. Sa atong feelings. Minsan, di man ako jud makaya. Pautan na. Tinuod bang nakailang ka sa Ginoo? Kung nakailang ka sa Ginoo, gihatagang kagahom o otoridad sa Ginoo aron ikaw may makontrol sa imong feeling.
Kinsay gihatagan gisubok? Gihatagan sa Ginoo, gitawag. Basahin yung Bible. Self-control. Kasi kuhitan yung tapad. Ay ko sila. Kuhitan. Kumusta man gi-exercise ba mong self-control? All self lang, walay control. Klasikan kata, hello sa control. Kung sa isang bay, because of you, babes. Mahimang malus control. But I would like to remind us, based on biblical truth, you have the right, you have the capacity, and you have the ability to control yourself. Nga naman, it is God who gives us the ability. Gihatagan tag abilidad sa Ginoo aron kanang imong emotional, kanang mga taong emotional, you can make ka, Lord, di na ko kaya. Payo sa gin, Lord, tagai ko niini. Udangan na di sa ako, giyahi ko, i-energize ko, empower ko, nga makontrol ako akong feelings, ang akong kasuko, ang akong gayubos, ang akong tabangi ko. Dilitin. Di dyan ako kaya pa. Tatay makuyab, kanang mga vlog lagi ningon nga. Kanang makuyab pa. Di dyan ko mabuhi kung mawala ka. Pero pagbulag, buhi magyapon. Sa mga aptek ba? Mga linya sa mga aptek words. Di dyan ko mabuhi kung wala ka. Ito na nakadungog na. Makadungog rin mga anak, mga babae. Ito ako ang iyon sa inyo. Kung nakalimusolve sino, dili dyan ko mabuhi kung wala ka. Israel. Dili lang tinubuhi. Kaya ang pinuhon niya nakita is sawa pa mo makita, buhi na siya. Bisa bawala ka, buhi pagyapo na siya. At tinuhon active ko na. Ano sa? Sige ano. Honey, may love susunod. Di ko mabuhi, wala ka. Tumuti akong inspirasyon. Kanta doon, naikanta ganina yung pagkina ng dalig niya. Ikaw ang inspiransa. Dili ang person o tao mahimong inspirasyon sa inyong kinabuhi. Kundi si Lord. Wala, dili balik ka. Self-control, it is a must. Okay, the fruit of the Spirit, di ba? Sa book of Corinthians. Ang katapusan nga product or fruit sa Spirit is self-control. Na ay pagpugong sa kagalingon. Kung bisyoso ka, makapugong ka nga, di na ko. Pero dito, di nagyo kong usab. Pero sumpay, kas-ana lang, wala na, wala self-control. Okay. Ano na yung makita ng self-control sa panahon nga nanak ka sa sitwasyon nga lamig na dyan Basta lang na pagpainumdum, alam mo. Si Yang Timote, ipainumduman ni Apostle Paul, being a servant of the living God, naa siya nadawat. Huwag yung tapat din mo. Naa kay nadawat. Pito yung kapad, naa kay nadawat. Espiritu sa Diyos. Dili espiritu sa demonyo, ha? Espiritu sa Diyos. Ang iyang balang Espiritu Santo nasa imo. Unya, naanatay, yun ang Bible, sa verse 7, kung sa to'y balik-balik dito, number 1, naatay power. Power, na godly nga power. To live a life pleasing righteously in the eyes of God. Ikaduha, naatay, gitawag nga, pagigugma. Anak ang pagigugma, gitawag siya, gugma, iya sa Diyos, o Diyos nang pagigugma. Ma-exercise na nato ang manifestation ng nagugma ka sa Diyos, nang tulong sa Ginoo, pagtuman sa iyang kabubuton. Ang pagwali sa aming balita, yung tungod kay man ngayon sa Timothy, chapter 1, chapter 2, verse 3 and 4, this is pleasing in the eyes of God, that all should makaila o makabaton sa kaluwasan.
Lalong kabubuton sa Ginoo ang tao luwas. That's why gihatagan ta niya empowerment, gihatagan ta niya og pagigugma, unya gihatagan ta gitawag nga self-control aron dili ang atong tanang kagustuhan may matuman kunili ingon si Jesus, your will be done. Ang kabubuton sa Ginoo may matuman. O na nga natay gustong buhaton pero dili kabubuton sa Ginoo, we need to stay and we need to stop sa mga butang na dili kapalipay sa Ginoo. Salam kapag gainundong alam na to, itakas kabuntagon. God has His Spirit implanted to each one of us believers. You have the Spirit of God, you have the Spirit of the Lord. Ang maghatag nimo og home ingon nga anak sa Ginoo, naghatag nimo pagigugma ug naghatag nimo og pagpugong sa kaugalingon aron makatungan tas kabubuton sa Ginoo. Para ingon si Apostol Paul diri nakita sa verse 1, verse 8 agi kung tapos. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord or honor of me, His prisoner, but share the suffering for the gospel by the power of God. Sa meaning to say, you are empowered. You are energized sa pulong sa Ginoo. Be dependent sa pulong sa Ginoo. Gracious, loving Heavenly Father, thank you for reminding us. A word that reminds us. A word that encourages us. A word that enables us. Thank you, Abba Father, for giving us your Holy Spirit lives in our heart, in our life, in our being, to empower us, to make us able to love sa mga tao na dili amay ang higugma as you love us. Thank you for giving us the virtue, attitude to being a person who is and has the capacity to control sa among mga human na mga feelings and emotion, not living in unrighteous act. Lord, salamat na ikaw ngayon nagpapamuha itong mga pamahat in this particular time. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Bless your people, God, sealed by the precious blood of Jesus, the works of the enemy, mahimong makadisturb sa mga katawan. Dalayan ka, Abba Father, in Jesus' name.